Rizal left in the Philippines to study in Spain and gain knowledge that would help him fight for reforms and freedom for his country. He wanted to learn more to help improve the lives of Filipino under the Spanish rule. He left secretly to avoid getting in trouble with Spanish authorities, who might have stopped him. His secret departure allowed him to safely reach Spain and focus on his studies and plans for reform. Rizal's first voyage to Europe opened his eyes to the progress and modern life in cities like Naples and Marseille, making him realize how far behind the Philippines under the Spanish rule. This journey gave him the education and ideas that fueled his writings and activism, which later inspired the movements of Philippine independence. Rizal's departure to Spain was kept secret even to his parents, ensured to avoid detection by the Spanish authorities and the friars. In the late 19th century, a young Filipino named Jose Rizal embarked his journey to change his life and the fate of his nation. He arrived in Europe, the place of intellectual ferment and political upheaval, seeking a knowledge and better future of his nation. On May 3, 1882, Rizal left the Philippines for Spain. He was only 20 years old at that time, so as a young man, he was eager and observant to interact with foreign nationals. On June 16, 1882, he reached Barcelona. He arrived during summer vacation, so he was able to meet up with his former classmates at Ateneo and throw up a welcome party at a coffee house in Plaza de Cataluna. So they turned Rizal around the city and brought him to the famous historical sites in Barcelona. Bienvenido, mi amigo! Bienvenido, mi amigo! Gracias, gracias, gracias! Go to my car friend! Rizal is so handsome, yeah? Yes, he's so handsome. Bueno, ¿qué tal estuvo tu viaje? Estuvo buen, mi amigo. I already enjoyed the place around here, Wow. especially with Naples in Italy. Also, I love the panoramic beauty and livelihood people. That's really amazing, amigo. Congrats again, amigo. Look, let's chat, amigo. Where's the vaso? In 1882, Rizal arrived in Madrid, Spain, where he enrolled at the Universidad Central de Madrid to study medicine. ¿Cuántos moscolos voluntarios de la orbitaje? Anyone? 5, 2, 1. Ni siquiera cerca. Professor, quiero bajar 7. Muy bien, Rizal. Now tell me, which of those muscles cannot move the eyeball? Professor, ¿puedo? Por supuesto, rápidamente. Ang pagbitay sa Gomborza ay nagpasidhi sa damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Hinangad nila ang pagkakaroon ng reforma o pagbabago sa kanilang katayuan sa lipunan. We are gathered here today to formally launch the movement I may seek people a reform movement to speak of our rights in the most peaceful way as we can. Will this not spark any tension from us and the Spaniards? What if they will think of this reform group we're trying to make will be misunderstood by them? In Filipino, one of the laws I made is magkaisa ang kapuluan upang maging isang katawan. So having said, this will be provoke war or conflict?
Give us the main reason of this reform. Magbigay proteksyon sa anumang pangangailangan, pagtatanggol laban sa karahasan at kawalan ng katarungan. Pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakal, pag-aaral na pangasawa ng reforma. Siguro naman sa inyong lahat, sumasang-ayon kayo sa reformang ito. And now, the Liga Filipina has been promulgated. Mabuhay ang La Liga Pilipina! Mabuhay! 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 Noong July 3, 1892, sa bahay ng isang Doroteo Ohongko, sa Calais Ilaya sa Tondo, Manila, itinatag ni Jose Rizal, isang Pilipinong ilustrado, doktor at manunulat, ang isang lihim ng lipunan, ang La Liga Filipina. Ang La Liga Filipina ay isinaayos kasunod sa umuusbong na kilusang propaganda sa Pilipinas laban sa mga Kastila at ang mapangahas sa pagsusulat ng La Solidaridad laban sa pamahalaan. Ilan sa mga kasapi ng Liga ay sina Deodato Arellano, na tumatayo bilang kalihim, si Bonifacio Arevalo, na Ingat Yaman, at si Mamerto Natividad, na pinuno ng revolusyon ng Nueva Ecija. Ayon sa saligang batas ng kilusan, nilalayo ng La Liga Filipina ang sumusunod. Una, pagkaisahin ang buong kapuluan ng Pilipinas bilang isang organisasyon ng iisang lahi. Ikalawa, itaguyod ang pakikibaka laban sa lahat ng uri ng karahasan, kawalan ng hustisya. Ikatlo, suportahan ang aktibidad na may kinalaman sa agrikultura at komersyo. Huli at ikaapat, pag-aaralan ang implikasyon ng mga reforma ng pahamahalaang Espanyol ng Pilipinas. Dahil sa mga hangaring ito, naging panganib ang Liga sa mga Kastila. July 6, 1892, inaresto ng mga Espanyol si Jose Rizal, ang pangulo ng samahan at ipinadala ang ilustrado sa dapitan. Naiwan ang La Liga Pilipina sa mga kamay ni Domingo Franco na kaibigan ni Rizal na naging pansamantalang pangulo habang wala ang pambansang bayani. Sa ilalim niya, mas pinaigting ng samahan ang pagsuporta sa La Solidaridad kung saan tumutulong ang La Liga Pilipina sa pagpundo sa gagamiting papel sa paggawa ng mga dyaryo. Ngunit hindi nagtagal, nagdesisyon ang kataas-taasang samahan na buwagin na ang La Liga Pilipina. Bunga ng mahinahong kaayusan matapos ipinadakip si Rizal. Nahati ang kasapi ng La Liga sa dalawa. Konserbatibo na pinamunuan ni Domingo Franco na nais itong ipagpatuloy ang hangarin ng samahan sa bagong tatag ng kilusang Cuerpo de Compromisarios at ang mga radikal na pinamunuan naman ni Andres Bonifacio na naglalayong magtaguyod ng kilusang lalaban gamit ang dahas ng katipunan. Nabigumang palayain ang La Liga Pilipina ang bansa sa kamay ng mga dayuhan. Naging isa naman ang samahan para sa inspirasyon ng pagsisimula ng revolusyon laban sa mga Kastila 4 na taon matapos itong buwagin.